Ano ba? Basta ibaba mo ako. Ano ba? Palahaw pa nito, ngunit hindi ito pumigla sa kanya dahil ibinuhos niya ang buong lakas dito para hindi ito makawala. Narating nila agad ang kwarto at basta na lamang niyang inilapag sa higa nito. Hayan, sana'y alam mo na. Sa susunod, huwag mo nang tangkain na magpumiglas dahil hindi mo ako kaya. Wika pa niya rito sa nakakalukong tinig habang pilit na nagpipigil na matawa sa itsura ni Celestine. Para itong batang paslit kanina. Hindi siya makapaniwala na itong babaeng malindog sa paningin niya kanina. Kung titingnan ito ngayon ay parang batang nag-aalboruto dahil sa hindi napagbigyan sa gusto. Edi wow, ikaw na. Alam mo ba, nakakaasar ka? Wika pa nito habang nanlilisik ang mata sa kanya. Humalikip-kip siya sa harapan nito. Oo naman, Tin, alam ko. Yun naman ang madalas mong ipamukha sa akin, hindi ba? Kaswal niyang sagot dito. Hindi yun ang ibig kong sabihin, baste. Nakakainis ka dahil sa ginagawa mo sa akin ngayon. Kaya nga, ayos lang naman sa akin kung ganun ang tingin mo sa akin, Tin. Hindi naman ako apektado. Totoo naman din siguro. Alam mo ikaw, yan na lang ang kasang lagi mong iniisip. Nagbago na nga ako pero ayaw mo akong tanggapin. Ngayong kusa na akong lumalayo sa'yo, ay lumalapit ka naman. Hindi kita maintindihan talaga. Naiiling na wika pa nito sa kanya. Mahirap talagang intindihin ang mga... Kaya ihanda mo ang mahaba mong pasensya, Tin. Ipinasya pa niyang mahiga sa tabi nito. Ngayon niya biglang naramdaman ang pagkahapo. Tumayo ito, bitbit ang isang unan at isang kumot. Nagdadabog na nagtungo ito sa couch sa gilid. Lihim siyang natatawa sa ginagawa nito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Tin? Ikaw, ano sa tingin mo? Nakikita mo naman siguro. Kaya bakit mo pa tinatanong? Piloso pong sagot nito sa kanya. Nahiga na ito at nagtalokbong sa kumot. Bahala ka kung dyan ka masaya. Sino bang sasakit ang likod kung sakali? Pang-aasar pa niya rito pero hindi na ito sumagot. Pinatay na niya ang lampshade at ipinikit ang mata. Mga kalahating oras na niyang pilit na kinukuha ang tulog ngunit hindi niya makuha. Napabangon siya at tiningnan ang nakatalokbong ng kumot na si Tin. Sineryoso talaga nito ang pagtulog sa couch kahit nakabaluktot ito. Ipinasya niyang lapitan ito. Tinanggal niya ang kumot na tumatabing sa mukha nito. Tulog na pala ito. Hindi tulad niya, nakapagtataka nga. At pagod naman siya pero hindi niya makuha ang tulog niya. Nahaplos niya ang mukha nito na napakaamo kapag tulog. Hindi niya pa rin maiwasan na mangiti kapag naalala ang inasal nito kanina. Napaka-cute kasi nito. Naghahalo ang alaala niya nung kabataan pa lamang ito at ngayong kasalukuyan. Ang pagiging sutil nito noon, naisip niya ang sinabi nito kanina. Totoo kaya na talagang gusto na nito na mapalapit sila o magkalapit sila? May bahagi sa puso niya na gusto na niya itong paniwalaan. Ipinasya niyang ilipat ito sa kama. Sa himbing ng tulog nito ay siguradong hindi na ito magigising. Kapag binuhat niya, kinumutan niya ito at niyakap. Napangiti siya nang gumanti ito ng yakap sa kanya. Hindi na siya makapaghintay na makita ang magiging reaksyon nito kapag nagising ito na nasa tabi na niya. Baka umusok ang ilong nito sa sobrang galit. Celestine point of view, pakiramdam niya ay may mabigat na bagay na nakapatong sa hita niya at sa kanyang bewang, kaya naman napilitan siyang imulat na ang kanyang mga mata kahit ang gusto niya talaga ay matulog pa. Pagmulat ng mata ni Celestine ay nagimbal siya sa nakita. Si Sebastian, paanong nangyari na nakatabi niya ito? Kinurot pa niya ang sarili kung panaginip lamang ang lahat, ngunit totoo ang lahat. Tinangkan niyang alisin ng dahan-dahan ang kamay at paa rito o paan ito na nakapatong sa kanya, ngunit nakakainis at ibinabalik naman ito ulit. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Binalikan niya sa kanyang isipan ang mga pangyayari
na naganap kagabi at sigurado siya na hindi siya natulog. Nakatabi ito. Ngunit paano siyang nakarating sa kama? Naipikit niya ang mata nang gumalaw si Baste. Pinakiramdaman niya ito at nang masiguro niya na tulog pa rin ito, ay nagmulat siya ng kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaking wala nang ginawa kung hindi ang insultuhin siya ng paulit-ulit. Ibig niyang ipangibabaw ang pag-asar dito upang maiwasan niyang maakit sa taglay nitong kagwapuhan. Ngunit may bahagi pa rin sa pagkataon niya na parang hinihigop siya nito palapit. Hindi niya rin may tatanggi sa puso niya na mahal pa rin niya ito at kakaibang kasiyahan ang nararamdaman niya ngayon na nakayakap ito sa kanya. Pakiramdam pa niya ay pwede na nga siyang matege pero syempre ay wag muna sana. Oh my, sadyang mabango ito. Masarap yakapin pero kailangan niyang pigilan ang sarili. Mukha itong maamong tupa kapag natutulog. Hindi tulad kapag gising ito, walang ibang ginagawa kung hindi pamukhaan siya. Automatic ang pinikit niya ang mata nang maramdaman niya na nagmumulat na ito ng mata. Nagpanggap siyang tulog at pinakiramdaman niya ang gagawin dito. Sigurado naman ay aalisin na nito ang pagkakayakap sa kanya dahil pati ito'y hindi nito ibig ang madikit sa kanya. Ilang segundo rin siyang naghintay sa gagawin nito ngunit wala itong anumang ginawa. Nakaramdam na lamang o naramdaman na lamang niya ang palad nito na humaplos sa kanyang buhok pagkatapos ay sa kanyang ilong. Hindi niya pwedeng itanggi ang kilig na nadama sa ginawa nito. At ang huling iisipin niya na gagawin nito ay hindi niya inaasahan. Hinalikan siya nito sa noo at pagkatapos ay sa labi. Pilit nitong ibinubuka ang nakapinig niyang labi. Ngunit bakit? Ano na susunod niyang gagawin ngayon? Paano siyang magpapanggap na tulog pa rin kung ang katawan naman niya ay mabilis na nagkaroon ng reaksyon sa ginagawa nito ngayon sa kanya? Kung ipipilit niyang isarang labi habang ibinubukan nito, yun ay siguradong malalaman nitong gising siya kanina pa. Kung pababayaan naman niya ito ay nais nitong gawin ay siguradong madadala naman siya rito. Anong gagawin niya ngayon? Dahan-dahan niyang iminulat ang mata pagkatapos ay plano niya na itutulak ito ng malakas. Ngunit natigilan siya nang makita ang mukha ni Baste na nakapikit na tila ba ninanamnam pa ang labi niya. Hindi niya nagawa ang balakin o hindi niya nagawa ang balak niya. Ipinikit niyang muli ang mata at sinabi sa sariling, last na to, last na talaga, try ko lang. Kasunod niyon ay tinugunan niya ang halik ni Baste. Hindi niya kayang itanggi ang kakaibang spark na nagmumula rito na sa tuwing nagdidikit sila ay lumiliyab siya. Bahala na. Maya-maya, kailangan niya ito ngayon. Nagsimula nang maglakbay ang ekspertong palad nito sa kanyang katawan. Iminulat nito ang mata. Nagkatitigan sila. Nag-expect na nga siya ng insulto na gagawin nito ngunit hindi yun nangyari. May pagsuyo ang nakita niya sa mata nito. Ewan niya kung namamalikmata lamang siya. At sa bagay, mamaya niya malalaman ang lahat pagkatapos ng ligaya na magaganap. Tulad ng dati ay ipinalasap na naman ito sa kanya ang langit. Nang matapos sila ay inihanda na niyang sarili sa insulto na lalabas sa bibig nito. Okay lang, hindi na siya masasaktan at inaasahan na rin naman niya. Ngunit katahimikan ang bumalot sa kanilang silid. Walang insulto mula rito at sa pagtataka niya ay niyakap pa siya nito. Ano na naman ito, Baste? Nakataas ang kilay na tanong niya rito. Wala, masaya lang ako. Nakangiti na tugon nito sa kanya. Masaya ka? Bakit? Hindi na niya idinagdag pa ang tungkol sa katatapos nilang pagniniig dahil baka masupla na naman siya nito. Sa nangyari kanina? Bakit ikaw ba? Hindi ka masaya? Hindi, matipid niyang sagot. At akma na sanang tatayong ngunit pinigilan siya nito. Napatingin siya sa braso nito at pagkuhan ay walang emosyon na tumingin sa mukha nito. May tanong ka ba? Wala na. Yung kamay ko, Baste, bitawan mo na kung ganun. Ngunit hindi ito binitawan ni Baste. Akala ko ba'y gusto mo nang ayusin ang lahat tungkol sa atin, Celestine? Super love in time ba? Seryosong tanong niya rito pero tumawa ito ng tumawa.
Hindi na siya nagpaapekto sa tawa nito, pero sa loob niya ay masaya siya na mapatawa ito. Happy, pagkuhan ay muling wika pa nito nang tumigil ito sa pagtawa. Halika nga rito, hinila siya nito at sa lakas ng pwersa nito ay nakulong muli siya sa matipunong katawan ni Basti. Lumalapit na nga ako eh. Oh, kahapon ay ikaw, ngayon naman ay ako. Baka maaari na sabayan na natin ang mood ng panahon ngayon. Maaliwalas at maganda ang parehong salubong natin sa umaga. Sa palagay ko ay magiging maayos na tayo. Positibong wika nito sa kanya. Itinaas niya ang kilay niya sa sinabi nito. Pakulo? Hula niya sa ibig nitong mangyari. Hindi na ito pakulo, Celestine. Totoo na ito. Ayusin na natin ang tungkol sa ating dalawa. Sinasayang lang natin ang oras natin kapag ganitong hindi tayo nagkakasundo eh. Hindi niya lubos na mapaniwalaan ang kasalukuyan na sinasabi ngayon ni Basti. Paano ngayon ay mabilis na nagbago ang ihip ng hangin? Biglang bati na naman ba sila? Mataman niya itong tiningnan at inarok sa mata nito ang katotohanan. Totoo na ito. Celestine, ayusin na natin ang relasyon natin. Hinawakan niya nito ang dalawang palad niya at dinala sa labi upang halikan habang may pagsuyo na nakatingin ito sa kanya. Ayaw man niyang maramdaman pero talagang nanunuot sa kalamnan niya ang kilig na nadarama. Bakit mabilis yata? Agad-agad ay okay ka na. Kahapon nga'y puro sumbat ka. Pairap na wika niya rito. Ewan ko ba, ako nga rin nagtataka eh. Bakit mabilis ako ngayon? Basta kaninang pagising ko ay naramdaman ko na lamang na hindi na ako galit. Na handa na talaga akong tanggapin ka. Word no? Kumakamot sa ulo na wika nito sa kanya. Napatango na lamang siya sa sinabi nito. Hindi lamang niya ibig na ipakita rito pero sa totoo lang ay nalulunod na siya sa hati nitong umaapaw ng pagkilig. Pinapakilig siya nito ng gusto. So anong sagot mo? Tanong nito nang marahil ay niinip na sagot niya. Baka kasi pinapasakay mo lang ako riyan sa mga sinasabi mo. Tapos kapag naman sumakay ako ay bigla mong sasabihin na hindi na ako kasya. Makalugan niyang komento. Kasya ka. Ikaw lang naman ang gusto kong pasahero. Kaya ikaw lang ang isasakay ng puso ko. Nakuha nitong ibig niyang sabihin. Sadyang matalino nga ito. Mabilis ang pick up. Talaga ba? Kinikilig na tanong niya rito. Hindi na niya itinago ang totoong nadarama. Puso na kaya ang sinasabi nito ngayon? Oo, masayang sagot nito. Sumagot ka na. Baka bigla akong maubusan ng gasolina rito. Oh, ikaw rin. Baka biglang huminto ang pagtibok ng puso ko. Hindi yan dahil hinahawakan lang kita ng tulad nito, wika niya habang ipinakita rito ang paghawak sa kamay nito. At ito, hinalikan niya ito sa labi na ikinabigla nito, ngunit tinugon ng maalab. Pagkatapos ng paghalik niya rito ay sinabi niyang, hayan, may electricity na. Hindi mo na kailangan ng gasolina, electricity lang mula sa akin ay gagana ka. Talaga? Oo, sige bati na tayo. Hindi na siya nagpakipot pa. Binigyan na nga siya ng chance. Tatanggihan pa ba niya? Muli pa silang nagyakapan at nahiga sa kama. Kontentong magkahawak ang kamay at nakatingin sa isa't isa. Hindi kaya malusaw na ako sa paraan ng titig mo sa akin? Pagkuha na wika nito sa kanya. Hindi niya kasi mapigilan ang sarili na hindi ito titigan. Hindi naman siguro, hindi ka naman yelo para malusaw. Masaya silang lumabas ng silid at magkahawak pa ang kamay. Nagtungo sila sa kusina at dinatnan nila si Aling Miling na kasalukuyan nagluluto. Hindi para sa agahan kung hindi para sa tanghalian. Dahil halos alas 11 na nang magdesisyon silang lumabas ng kwarto. Ewan kung bakit hindi nila naramdaman ang gutom kanina. Good morning po, senyorito at senyorita. Halos sabay na bati sa kanila ni Sarah at Rina. Si Aling Miling naman ay napakunot ang noo nang makita silang magkaakbay at magka-holding hands pa. Inobserba nito sila at napailing na lamang. Tinanghali yata kayo ng gising, komento ni Aling Miling sa kanilang dalawa. Opo, Aling Miling, napuyat kasi kami. Siniko niya ito. Ano ba, Basti? Nakakahiya, wika niya rito habang namumula ang mukha at hindi makatingin ng diretso kay Aling Miling.
Si Sarah at Rina naman ay nahuli ni Aling Miling na mayroon na naman pinagchichismisan. Tumikim ito bago nagsalita. Sarah, Rina, magtungo kayo kay Mang Timyong. Pakuha kayo ng buko. Gagawa tayo ng buko pandan, utos niya sa dalawa. Mabilis naman na tumalima ang dalawa. Baste, hindi ko sana nais na mapaikli ang kasiyahan nyo ni Celestine, pero naalala ko lang yung nakita mo na anino kagabi. Napaimbestigan mo na ba? Tanong ni Aling Miling kay Baste. Hindi kasi ito matatahimik hanggat hindi nito alam kung sino ang taong nagmamatyag na yun sa paligid ng mansyon. Ah, yun ho ba? Kung maaari sana, huwag nyo na po muna ipaalam sa ibang nakita natin. Bala ko po kasi na paimbestigan ito ng pribado na lang. Baka po kasi mamaya ay magpanik ang mga trabahador dito sa mansyon. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala, Baste. Sana lang ay malaman na natin kaagad. Talagang nag-aalala kasi ako. Sige po, Aling Miling. Gusto nyo na bang kumain? Luto na itong kare-kare. Anyaya nito at kasabay niyon ay kumukuha na ito ng plato sa rack. Sige po, Aling Miling. Gutom na po kami ni Celestine. Tulungan ko na muna si Yaya. Baste, wika naman ni Tin at nagtungo na rin sa rack at kumuha ng baso at kutsara. Siya na rin ang sumandok ng kanin sa kaldero. Masaya silang kumain at pagkuhan ay nagpasya silang nagtungo sa hasyenda. Sakto naman kasi hindi masyadong mainit ang panahon. Napagdesisyon na nilang sumakay na lamang ng kabayo. Wala na pala si Axis Wika ni Basti sa kanya na ang tinutukoy ay ang kabayo niya. Oo nga, wala na. Ibininta na ni Papa. Sabi niya kaysa na riyan lang sa kwadra ay maiging ibenta na lang daw. May 3 pa naman na natira. Parang tag-iisa pa rin naman tayo. Wika nito sa kanya. Wag mo nang palubagin ang loob ko. Hindi naman ako malungkot. Okay na to. Baste, promise. Sige, sakyan na lang natin si Rigo na ang tinutukoy niya ay ang kabayo niya. Ibig mo bang sabihin ay sasakyan natin siya as in? Tayong dalawa? Oo naman. Siya na lang ang sakyan natin. Maghiwalay pa ba tayo? I-enjoy na natin ang ganito. Tayo para sweet tingnan. Tumatawang wika nito sa kanya. Ikaw talaga. Tinampal niya ito sa balikat. Ako na ang maunang sumakay ha, tapos sa likuran kita. Wika nito at sumakay na ng kabayo. Sakay na, inabot nito ang palad sa kanya at inalalayan na siya nitong umakyat sa kabayo. Kinuha nito ang palad niya at ipinulupot sa bewang nito. Dapat ay kumapit ka lamang sa akin para hindi ka mahulog. Paalala pa nito sa kanya. Teka, wag mong sabihin na, bibilisan mong patakbuhin ha. Nanlalaki ang mata na wika niya rito. Hindi naman, sakto lang. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng mabagal. Kabayo kaya ito, hindi naman kalabaw. Walang suspense kung ganun, hindi ba? May ngisi sa labi na wika nito sa kanya. Oo na. Sang-ayon na lamang niya rito. Total naman ay may tiwala na siya rito. Basta kumapit ka lang sa akin. Hinimas nito ang kamay niya, kaya naramdaman na naman niya ang munting kuryente na yun. Hindi lamang talaga siya pahalata. Ready ka na ba? Opo, kung ganun ay tara na. Tara na. Rigo, hinampas na niya ang renda at tumakbo na si Rigo na kabayo. Kumapit siya ng sobra kay Baste. Hindi siya makaramdam ng takot kahit mabilis pa sila. Mas takot siya kapag nawala ito sa kanya. Imbis na sa hasyenda siya nito dalhin ay dinala siya nito sa isang tila paraiso sa ganda ng lugar. May batis na malinis pa rin ang tubig habang napapalibutan ng ilang damo sa gilid. Sa bandang kanan na bahagi ay may mga halaman na namumulaklak. Sa kaliwang bahagi naman ay may kubo. Naging malumanay ng takbo ni Rigo hanggang maging lakad na lamang. Baste, napakaganda naman dito, wika niya habang inililibot ang paningin, pero parang hindi na ito sakop ng hasyenda. Hindi kaya magalit